Ilang araw matapos suportahan na mahigit 200 mambabatas ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at matransmit ito sa Senado, ay humarap na ang pangalawang Pangulo nitong Biyernes sa publiko. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng pahayag si VP Duterte kaugnay sa pagkaka-impeach sa kanya ng Kamara. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi niya pa nababasa ang mga impeachment complaint laban sa kanya, ngunit ipinauubayan niya na ito sa kanyang mga abogado. Hindi naman nagbanggit si VP Duterte ng mga pangalan kung sino-sino ang bubuo ng kanyang defense team. Na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Sinabi rin ng Vice Presidente na matagal nang may mga abogado siyang naghahanda kaugnay ng impeachment laban sa kanya. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. Dagdag pa ni VP Sara, kahit pa nagsabi na noon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-aabogado para sa kanya, ay hindi niya na ito nais maging lead counsel. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team, but because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi pa aniya sila nag-uusap ng personal, ngunit nagpahatid na siya ng mensahe sa kanyang ama. Nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Samantala, sinabi ni VP Sara na hindi siya dadalo kapag nagsimula na ang impeachment trial sa Senado dahil may option naman aniya siya na hindi pumunta rito. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.